Yan po mga business, good morning po tayo lahat mga business ng Minamahal, alright. So yun po mga business, no? May natanaw ako doon sa terrace mga business. May natanaw ako dito sa tulay. Tingnan po natin mga business. Yan o, si Kia yan eh. Oh. Si Kia yan mga business oh. Si Kia yan. Maraming ginagawa ni Kia oh. Ba't siya nagtinda? Kaninong tinda yan? Ha? Kia! Ba't ka nagtinda dyan? Ha? Kanino yan? Kay kuya, kanino kuya? Kay kuya Dodong? Pambira. Kaya pala nawala ka sa taas. Kailan niya binili yan? Kailan niya binili? Ano mga kapatid, puntahan ko nga. Kamuti? Sakto na. Parang katulad ng dito dati sa ginawa natin ah. Kay kuya to, kay kuya? Kaya pala si kuya maagang nawala. Nagising ako ng alas 4, wala siya. Tinanong ko mama mo, hindi rin niya alam. Kabumili siya pa saan. Namalingki pala. Kaya pala. Okay to. Saan siya nagkaroon ng puhunan? Wala naman akong binigay sa kanyang pera. Ha? Nag-ipon. Nag-ipon daw siya, sabi sa'yo? Anong oras ka ba niya ginising kanina? Bakit ikaw nagbantay? Asan siya? Hindi mo alam? Nag-ano po pala? Naglako. Naglako? Ayos ah. Mayroon ng display, may lako pa. Pwede to. Okay to. Sa kanyang pera yan, puhunan niya? Opo. Maganda. Abangan ko, diyan ka lang. Sige, bantayan mo na lang yan. Bantayan mo na lang yan at abangan ko si Kuya Dudong mo rito. Nasa ka-business. Kaya pala wala si Dudong. Kasi naglako pala siya. Diyan kanina umaga nga. Wala nga siya. Nagising ako ng alas 4 madaling araw. Sinilip ko yung kwarto nila. Wala si Dudong. Kaya pala si Dudong namalingki pala. Nagtaka lang ako dahil sabi ko nga kay Kia kanina, wala naman akong binigay na pera doon. Saan siya nagkaroon ng puhunan? Yung ipon doon niya. Kasi may trabaho kasi na kami sa tubigan. Driver sa doon sa tubigan. Ma! Si Dudong may tinda doon sa labas. Sa kanya daw yun. Natanaw ko kasi kanina yan dyan eh. Tanong nga siya sa akin kanina. Sabi ko, bakit si Kia nandun? Ano pang ginawa doon? Nahanap yung timbangan natin. Kala ko naman kung ano. Kasi nga, nagising ako kanina alas 4 madaling araw. Wala si Dudong dyan. Sabi ko, nasaan kaya? Yun pala, namalingkid. Tinanong ko nga kung saan nanggagani ang puhunan. Sa kanya daw. Kung may extra siya sa kabila. Paano yan? Hindi na siya papasok doon. Kasi ano lang yan? Sideline niya lang yan. ilang araw ko lang pasok ng tubigan. Oo nga, kasi nga dahil nga sa bagyo. Pero hindi mo ba nakikita kung ano ginagawa namin? May kasama ko dito eh. Ayan nga, nakikita ko nga eh. Maliligo Naglalaro, na siya. mga Say hi business, na mga kabisnes. Hi! Hi, bonito dade. Bonito dade. Hi, sus, naku, kaway-kaway na. Magte-take a bath Sus, naku, nag-take a bath. Wala ko na kaso, nakaburles ko yun man eh. Agkoy. Ay, hala po. Sis, ang bunjo namin, no? Ay, sing. Ay, ang girl, ang close open na. Sing, close open. Close open. Very good. Clap. Very good talaga sis. How old are you daw? How old are you? One. Ayaw na. Sige na, paliguan na. Ligo. Naglabas mo yung day mga kabisis. Kanina kasi nasipat ko rito kanina eh. Sabi ko, si Kia, taka ko, ba't ano sa tulay? Ay, may mga kinakalikot-kalikot dito. Kaya binaba ko mga kabisnes mo. Dar. Nagtinda.
Ha? Pa-open ng tubig. Magandang ano to, mga kabisnes, yun, mas okay yung ganun kaysa naman, sabi ko nga try until you success. Lahat? Ha? Walang tulo na. Yun na, wala na. Binuksan ko na yung gripo. Wala. Wala na, wala na nga yan. Yan ang problema pa dito mga kabisnes, yung tubig talaga. Ngayon, wala na. Wala ng tubig. Sampay na ako na. So sana, Dong, pag-igihan mo yan. Kasi, yan talaga, sabi ko nga sa'yo, sa lahat ng aspeto ng isang, yung bang, pag-unlad, wala naman talagang ibang pinaka-the-best kundi yung business talaga. Sipag at tiyaga. Business. Kaya lang sa business talaga, kailangan dyan, tiyaga talaga. Tiyagain mo talaga yan. Nandyan talaga yung puyat, pagod, hindi mawawala yan. Pero, kayang-kaya mo yan kasi bata ka pa eh. Unang-una, batang-bata ka pa. Sa madaling sabi, sa mga puyatan, pagod, buhatan ng mabigat, caring-caring mo pa yan kasi batang-bata ka pa dun. Sikapin mo. Yan nga sabi ko sa inyo ulit-ulit nga. Pinakadabis talaga sa lahat. Kahit kasi, alam mo, kahit wala kang matapos, basta pagdating sa negosyo, maalam ka lang pagdating sa bagay na yan, magtatagumpay ka talaga dyan. Siyempre, may kaakibat yan na pagsitiis, sakripisyo. Kasi, kung mga negosyo ka na sinipag ka lang ngayon, tapos bukas makalawa tinamad ka na dahil nakaramdam ka ng mapagod, napuyat, tapos yun nga, nalugi, yung ganun talaga. Sa negosyo talaga, sabi nga nila, parang sugal din yan. Na kailangan sumugal ka. Atim lang ng atim, wala namang masama ganun talaga sa negosyo, di naman lahat agad-agad masinso ka agad-agad yan. Talagang sasagupain mo yung katakot-takot na mga pagsubok dyan. Kaya ang ano ko lang sa iyo dyan, payo ko sa iyo dyan, kung yun talaga lilinyahin mo, ay pinaka-the best para sa akin. Daddy na. Ha? Tawa ng community. So, yun mga ka-business, napakagandang kwan yan. Kung sana, pagtuloy-tuloy niya, saka igihan niya, mga ka-business. Finish na kami, teka bata. Tapos na? Yay! Hindi pwedeng tutukan ng camera. Hindi, magbabandaw lang kami ng konti. Sige lang. So, yun po, mga ka-business. Ang ano ko, sana lang na sa pagkakataon na to, dahil sa dami ng yung negosyong namin sinubukan, ganyan din nung natandaan ko kasi yan nung during pandemic, talagang nag-boom talaga ako doon yung kaumpisa lang ng pandemic. Talagang sobrang lakas mga ka-business. Diyan din ako pumusto nung una, yung pinusta ni Dudo ngayon. Diyan din ako pumusto nung una. Naglagay lang din ako una diyan. Lamesa. Isang lamesang maliit na yari sa kahoy lang 'yon. Kasi gamit niya ng plastic Tapos naglagay ako diyan, ang unang tinda ko diyan noon, mangga, isang kaing na mangga, dinisplay ko. Tapos saging na saba. Tapos ano ba yun? Tatlong klase ata yung mais, tapos saging na saba yan, tapos yung isang kaing na mangga na hinog, yan ang inilagay ko dyan. Dinisplay ko siya ng yung pag ano talaga, pag bukang liwayway, yung kadalasan naman kasi dito mga 5:30 papasok ng 6 o'clock. Ibig sabihin, matao na, marami nang naglalakad. Kasi yung mga alas 5, medyo madalang-dalang pa. Kaya ginawa ko nun, mga 5:30, either 5:30 ata yun Pero maliwanag na. 5:30 or 6 o'clock, mga ganun. Nag-display ako dyan. Ang akin lang doon, sabi ko,
baka sakali lang naman kasi wala rin naman akong magawa ng mga time na yun kasi talaga. Di sabi ko, itry ko mga kabisnes. Yung bago pala yung isang kaing na mangga, yung pangalawang ano na yun, pangalawang tinda na. Ang una ko talaga dun, ang una ko palang nailagay dyan ay saba, saging saba, at saka yun nga yung mais. Kasi ang pira ko nun is 1,000 lang mga kabisnes. Ang pinagulong 1,000. So pinagulong ko lang siya, wala lang kasi talaga kung ano maisip kasi naman nagmumuk ako diyan sa bahay, wala talaga kami income kasi talagang yung mga time na yun is walang mga pasok sa mga company, halos buong Pilipinas yun wala talaga, as in wala, zero talaga kami. Umaasa lang kami sa ayuda ng gobyerno. Kung may parating na ayuda ng gobyerno, salamat talaga. Kung wala, salamat din. Kaya tiis talaga yun, higpit sinturon. Hindi namin alam kung saan kami pupunta, di alam namin kung saan kami kakain, yung kakain namin. Yung 1,000 pinagulong ko na yun, ang bilis. Dinisplay ko dyan ng 6 o'clock. 2 oras lang yung tininda ko na yun, naubos agad yun mga kabisnes, walang natira. Tas 8 pa lang, ala na. Ano pa, mayroon pang humabol na, oy, may nagtinda ka raw dito. Sabi, meron pa, wala nang, ubos na. Pangalawang tinda, sinamahan ko na ngayon ng mangga. Kasi, sa palengke daming mangga papatayin lang naman yun, hindi mo inop. I-off mo lang yun. Kasaglit lang i-off yun. I-off lang yan ba? Yan. Sus, Ginoo. So yun mga kabisnes, sunod na ginawa ko doon, sinamahan ko na uli ng mangga, isang kaing na. Kasi medyo nakakatubo na ako Tapos saging na lakatan, yun ang ginawa ko. Lagay uli ako dyan. Ako sanay. Wala pang hindi naman umabot ng hapon, uubos na uli. Kasi nga ang mga tao hirap na hirap makakalabas doon sa palengke dahil dyan pa lang sa gate, hinaharang na sila. Kasi bawal talaga sa mga pagkakataon. Katakot-takot na mga papilis ang ipapakita mo, makakalabas ka lang. Grabe pagkikisuyo kasi nagbabantay niya sa gate dati, mga kabisnes, pulis at saka sundalo, nagbabantay dyan. Lahat ng mga gate dito, lahat ng exit point dito, talagang may nagbabantay. Kaya kami, kung bakit ako nakakapamalingki noon, natatandaan ko talaga yun Ang ginagawa ko mga kabisnes, ang curfew kasi, pagtungtong ng alas 6 ng hapon, ay bawal ka ng, kasi may oras ang pagbili kasi dati, may oras. Lalabas ka ng 8 hanggang 10, parang ganun lang Tapos wala na, pagtungtong ng mga 11, wala na, bawal na, hanggang 10 lang. 8, 9, 10, so 2 hours, 2 oras. Kung gusto mong bumili sa labas, 2 oras lang. Yan, paspasan yan. Pag pumunta ka mo, hindi pwedeng pauli-huli ka kasi di ka na naman makakapasok. Pahihirapan ka na mapapasokin kasi sabi naman saan kang galing. Kaya ang hirap, grabe. Ang ginagawa ko dati, mga kabisnes, ako, ang curfew, pagdating naman sa hapon, ang curfew is 6 o'clock ng hapon. So, bawal ka na naman lumabas. Ang ginagawa ko, yung window hour dito ako sa mga alas 5, labas na ako mga kabisnes. Ngayon ang gagawin ko mga kabisnes, doon ako natutulog sa church namin, yung mga churches namin dito na mga kung saang malalapit mga kabisnes, doon ako natutulog. Doon ako natutulog sa guardhouse, doon ako kasi pagtungtong naman ng alas 12 mga kabisnes, lalargan ako niyan. Pagdating doon sa checkpoint, magkikiusap ako niyan. Kasi may checkpoint din doon sa punta sa mga palengkihan. May mga checkpoint, maraming mga kustos balungos, grabe, sobra talaga, hirap. Kaya ginagawa ko, nakikiusap ako sa mga pulis, sundalo, sabi ko, sir, kailangan kong mamalingki kasi isa po ako sa nagsusupply ng
pagkain din dyan sa loob ng subdivision namin. Kasi siyempre hirap nga po yung mga tao lumabas. So ito bilang pagtulong din sa mga mamamayan na hindi na sila lalabas, sir. Kaya ako, ito yung pinakanegosyo ko. Nagtitinda ako ng mga sari-sari na halimbawa katulad niyan, saging, ganyan. Ipinaliwanag ko sa tawag nito, mga pulis na sige, papasokin ako. So nakakapamalingki na ako doon sa palengkihan. Nakalabas na ako. Tapos kasi ang mga essentials kasi walang bawal yan mga kabisnes, kaya mga delivery ng mga gulay, delivery ng mga kung ano-ano mga kailanganin sa palengke, hindi yan sila hinaharang mga kabisnes, kasi pagkain kasi yun. Kaya mayroon at mayroong pagkain sa palengke na mabibili mo talaga. Kaya ayun, nakakabili ako. O di kailangan bago pagtungtong kasi ng alas 6 ng umaga ay pahirapan na naman, di ba pahirapan na po yung lumabas at saka pumasok. Pagdating naman din sa guardhouse, di ba pakita ko lang yung paninda ko, sabi ko ako po yung nagtitinda dito sa may tulay, ako po yung nagtitinda dyan. So hindi nila pwedeng harangin kasi pagkain. Kaya ayun, nakakalabas pasok ako. Kaya lang pagdating nga ng hapon, ginagawa ko, in advance ko na lumabas na ako ng subdivision ng maaga-aga para di na ako mahirapan paglabas ng alas 6. Kasi yun nga yung ano nila, yung bawal ka na lumabas ba, yung pinaka-curfew nila. Ayun, yun yung mga time na yun. Kaya yung pagtinda ko nun, yung 1,000 ko nun mga kabisnes, ang bilis lumago. Sabi ko sa'yo, sandali lang, hanggang sa dami na nakumpleto ko na lahat. Nakabili na ako ng halos lahat ng klaseng gulay na nabili ko na yun, kasi bilis gumulong yung pera, kasi lahat ng naitubo ko, tinutudo ko talaga yun, kasi nakikita ko ang bilis ng balikwas ng pera, yung sandali lang makabalik. Yung nung lumago na talaga, yung lago na, ganda na talagang takbo, kumpleto na lahat ng mga may mga grocery na ako na ihalo nga mga grocery, hindi pa man sobrang dami yung grocery, kasi ang marami doon gulay talaga, mula sa luya, sibuyat, lahat. Tapos ang bilihan ko doon yung bagbag na, bulto-bulto na, ika nga. Kasi malakas. Pag magbitaw ako ng 15,000 ng umaga, wala pang hapon, hindi pa makaabot ng alas 6, mga alas 2 pa lang, yung 15,000 ko andyan na, nakabalik na. Sabi ko, napakaganda naman nito. Ako, sana laging ganito, sabi ko. Kasi ang dami pila dyan, yung tindahan ko dyan dati. Ang haba ng pila. Kasi naman lalabas pa sila doon na ang oras doon ay limitado. Kaya dito pila sila. Ay ako, lahat ng mga tao diyan dito na parte sa akin dadaan. Bago sila makarating, kasi may tindahan din doon sa taas may mga nagtitinda din doon. Pero yung mga nanggagaling dito, sagap sa akin lahat. Kaya pila sila diyan, napakahaba. Sa tulay na yan, pila sila diyan mga kabisnes. Kaya sabi ko, sus, kung ganito lang lagi, sabi ko, pakaganda talaga. Kaya lang nung unti-unting nagsipasukan na, kasi may mga time na yun na pandemic pa siya, pero pinapayagan na makapasok ang mga tao, kasi suklo lang, na rin talagang pira, wala nang paggastos ang mga tao talaga, sobrang hirap na. Ito po, meron na tayo t-shirts. Alright. So maraming nag-aabang nito mga ka-business. Ito na po ang t-shirt ng ka-business official Papa Dean's TV. Ayan po, Banat Bira. Napakaganda po ng kanyang disenyo mga ka-business, at ang tela po napakataas ng uri ng kanyang kalidad. Mga ka-business naming minamahal, meron pong available na mga iba't ibang sizes katulad ng XXL, XL, large, at meron ding medium, at syempre sa mga katulad ni Boogie, meron po yan mga ka-business naming minamahal. Siguradong hindi lamang kayo mag-i-enjoy sa quality ng ating merch, kundi andun pa yung makakatulong kayo sa ating mga kababayan na higit na nangangailangan. Ayan po mga ka-business, ito po yung ating gagamit sa pang-araw-araw na buhay natin sa car and motor
na accessories. Oh, wow. Ayan, meron po tayong tire block. Meron din po tayong magic gatas, mga ka-business. Ito po yung pampakintab. At meron din tayong pampabango ng sa helmet. No po? And pwede nyo pong i-check yung ating mga produktong ito sa ating official website, ang kabusinessofficial.com. Lahat po ito, ginagamit ng ka-business family. At yun, karintisadong epektibo, mga ka-business. Po, mga ka-business, meron din tayo bagong produkto ngayon. Ito po ang warts removal. Uy! Po, yan. At saka meron din po siyang cream. Effective din po yung mga ka-business. Konting patak nyo lang po. Antayin nyo lang siyang matuyo at siguradong warts removal agad. Wow. At meron din po tayo hair grower. Ito po yung pang-patubo ng buhok. Sa mga nagkakaroon po ng hair loss, try niyo po mga ka-business, subukan ang ating hair grower. At meron din po tayong panibagong coffee. Ito po ang ating insulin coffee. Para po ito sa mga diabetic na person. Yan. Insulin green coffee with banaba, ampalaya, turmeric, mangosteen, agaricus, mushroom, moringa, lemongrass, green coffee bean, and non-dairy creamer. At meron din po siyang stevia, mga ka-business. Super effective din po ito, mga ka-business, sa mga diabetic po. Pangbawas din po ito sa mga cholesterol. Kaya please po, mga ka-business, try nyo po insulin green coffee. Alright, at syempre naman po mga ka-business naming minamahal, huwag nating kalimutan ang vitamin C ng ka-business family. Shield C+, pagka meron ka nito siguradong protect todo. So right mga ka-business naming minamahal, ano pa inaantay nyo? Please, bumili na kayo ng mga produktong inendorso ng ka-business family, hindi lamang para mapanatili ang good health ng buong pamilya, kundi syempre makakatulong pa tayo sa ating mga kababayan na higit na nangangailangan. Alright? Yes po, alright. At meron pa, dadagdag ko lang mga ka-business, kung gusto nyong pumuti at lalong gumapot, gumanda, meron po tayong bagong produkto, ang Bandara Revitalizing Set. Oh, wow. Ayan. Abay nyo na po mga ka-business at siguradong epektibo rin. So yan ang mga ka-business naming minamahal. Please, avail natin ang mga produktong inendorso ng ka-business family. So yun na, tuloy na panonood. Bira, banat. Makakapasok sila kasi mayroon ng tinatawag na vaccination card, may mga vaccine na ng ganyan. Tapos basta mag-face mask ka lang, ganyan. Basta pag may vaccine ka, may face mask ka, o pwede ka nang pumasok sa trabaho. Ang nangyayari, nung nagsipasukan na sa trabaho ang mga tao, bukod pa doon, yung ayuda kasi ng mga tao, wala na rin. Kasi may ayuda yun sa gobyerno dati. Natandaan ko rin yun eh. Nagkakaroon din kami nun eh. Pero nagkakaroon kami nun, medyo okay na yung tinda ko. Meron na kami. Tapos yun nga, magandang pagkakataon nga rin yun. Nadagdag pati namin sa puhunan yun. Tapos yun, nung wala ng pera ang mga tao, talagang hirap na mga ka-business. Saktong-sakto naman, nga nagdeklara na pagpapasok nga. Ang nangyayari, yung tinda ko sobrang bumagsak talaga. Kasi wala nang bumili. Unang-una, wala nang pambili ang mga tao eh. Wala na, kumbaga, hirap na talaga. Ang mga tao na pumapasok, sa halip na mamalingki-malingki para siguro maaaring mapambaon nga rin, nagtitipid. Hindi ko alam po, siguro maaaring sardinas na lang ang mga inuulam ng mga tao sa mga pagkakataon yun dahil talagang wala eh. Walang pinipili yung mga tao na yun na naghihirap noon eh. Kahit yung mga may kaya sa buhay, talagang ramdam nila eh. Ramdam talaga nila eh. Kaya sabi ko, wala, pahina ng negosyo natin. Sabi ko, sige lang. Ngayon, ang namin, tinda-tinda namin, pakunti-kunti na lang. Siyempre, kasagsagan din yun ng mga bata ay bagaman pandemic yung mga time na yun, nung nagsipasukan na ulit, sila, nagsisimula ng sipasukan. Kahit man hindi pa sila nagpasipasukan nun, kahit through modular lang sila, pero katakot-takot naman yung mga project, mga ganyan. May mga gastusin pa din. Tapos siyempre, nangungupahan din kami, lahat. Tubig, kuryente, pagkain.
Tapos ang paninda namin is konti-konti na lang. Sabi ko, hindi na hindi na sapat to sa araw-araw natin kasi nag-uupa tayo ng bahay. Tapos yung tubig, kuryente pa, pagkain pa namin. Tapos yung mga gastusin pa sa pag-aaral ng mga bata, bagaman modular noon. Pero mayroon pa rin. Sabi ko, mahirap ito. Kaya sabi ko, kailangan kong makapasok na ng trabaho kung hanggat maaari. Kaya ng time na yun mga ka-business, nagtitinda sila dyan pa kunti-kunti, pero talagang napakadalang na. Madalang na yung binta. Hanggang sa namasukan ako, nakapasok na rin kasi pwede na nga makapasok. Yun, pumasok ako ng trabaho mga ka-business. Hanggang sa yun, tumigil na, wala na, natigil na namin yung pagtitinda, hindi na namin natuloy, hindi na namin na-continue kasi maraming pull out mga ka-business pag-display ka kasi nga mga tao nakalabas na, nagbaon-baon na, kumbaga mga tao na sa mga pagkakataon yun talagang higpit sinturon, wala nang halos na mamalingki, kung mayroon mga ilan-ilan lang. Tapos siyempre bukas naman yung tindahan doon sa labasan. Siyempre kung maghati na yung mga tao, nasasabik din ng mga tao lumabas, so mamamalingki doon sa labas para parang libang-libang na rin ba nga makalakad-lakad sila. So ang paninda ko doon sa loob, inaamag, patay tayo dyan, sabi ko, wala ito. Siyempre gulay, putas, sandali lang siyang malanta. Lalo pat kung maghapon ang gulay di mabinta. Kinabukasan pag i-display mo ulit, hindi na yung kagiligid ng mga tao kasi kita nila hindi na sariwa lalo yung mga dahon-dahon doon talaga sa mga dahon-dahon, doon ako grabe yung pagkalugi ulit mga dahon-dahon na yan, grabe. Kasi araw-araw ko talaga bumibili ng bago, basta kami noon sawa-sawa kami kakain ng gulay. Kasi yung mga dahon ng halimbawa yung tawag nito yung saluyot, yung kangkong, ang kangkong survive pa kahit paano kasi bawas-bawasan mo lang yung mga gilid, may matitira pa hanggang sa wiksi na lang yung niya. Pero yun nga, hindi ko na mabibinta sa sakong presyo kasi nakikita nila nga hindi naman sariwa kasi tatanungin ka rin hindi naman sariwa na yata ito kasi makikita naman. Siyempre sabi mo rin na totoo na oo nga hindi kami nakapamalingki kasi marami pa talaga, hindi naman pwedeng sige lang tayong dagdag dyan, ang dagdag ng bago na nandyan mayroon pa. Ayun, kaya yun ang nangyari dati hanggang sa natigil na lang talaga namin mga ka-business. So yun, ewan ko lang itong kay Dudong, no? Sana mayawang Diyos na mapalago niya yan kasi sinabi niya nga sa akin na noon pa sabi niya, grabe yung yung negosyo mo dati, naalala ko, sabi niya yung pandemic, sabi niya yung 1,000 mo na pagulong mo, napalago mo talaga siya na hindi ko sukat akala dyan, magkaganon nga rin sabi nga ng anak ko, sana lagi na lang pandemic. Sana lagi na lang daw pandemic kasi ang ganda pala ng takbo ng ganong negosyo. Sabi ko dong, kung ang negosyo natin kung halimbawa palengke lang ito, kasi ang palengke talaga matao talaga yan, sabi ko, kung mayroon lang tayong pwesto sa palengke, ganon at ganon ang mangyayari dun sa natin, pila ang mga tao. Kaya lang, hindi naman palengke ito kumbaga nakikikuan lang tayo dyan nakikitinda lang tayo dyan sa gilid ng kalsada hanggang sa yun nga napwestuhan ko yung bahay ko doon, yung inupahan ko, nakagawa ako ng mga lamisang mahahaba na tatlong mahahaba, puro puno yun lahat. Yun, nakapwesto kami na hindi na paganda-ganda kasi nakasilong na kami kasi nung una ko nga dyan nasa tulay, mainit. Sana daw mapalago mo yan. Sabi ko nga sa kanya, ulit-ulit yung binabanggit sa kanya, ang negosyo talagang pinaka-the best. Kaya lang, nandyan yung pagtitiis. Mahaba ang PC mo dyan kasi pagka tingin mo sa paninda mo at lugi ka, siyempre masasaktan ka, malidismaya ka. Sabi ko, habaan mo PC mo yan pag sa negosyo kasi mahaba PC mo. Ka dyan, mahaba ang pasensya mo.
Yan. Sana magtagumpay ka dyan sa negosyo mo yan, Dudong. Mayroon kayo heart of gold. Mahal namin kayo. Mahal namin kayo. Pinuno kang my heart of gold. Mahal namin kayo. Mahal namin kayo. Minahal kayo ng mga tao kahit siyang panig nitong mundo, pagkat mayroon kayong heart of gold. Mahal namin kayo. Mahal namin kayo. Keep it for a heart of gold. Mahal namin kayo. Pinuno kang my heart of gold, pagkat mayroon kayo heart of gold. Mahal namin kayo. Mahal namin kayo. Keep it for a heart of gold. Mahal namin kayo. Pinuno kang my heart of gold. Mahal namin kayo. Ang dami mong natutulungan, hindi ka nag-aalinlangan. Pamilya at pangkabuhayan, tunay kang ang maaasahan. Mahal namin kayo. Pinuno kang my heart of gold. Mahal namin kayo. Mga gawa mo'y